Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin pong ipagpapatuloy ang ating pagpupuri sa Panginoon. Una po nating awitin ang numero 13 sa ating mga himnaryo. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singay lilitaw, ngayon ay pasako. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sama lilipulin. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday na mamalas, sa mata'y nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon nagaganap. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Atin pong patuloy na papurihan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, numero 119, ang susunod po nating aawitin.
kung ating namamasdan lahat ng katuparan, mga tandang hinuhulan. Tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, na si Jesus. Mundo ay matatapos ang lahat niyang utos. Lupa rin nating lubos nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang hukuman. Tayo'y umasa naman, ililigtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, na si Jesus. Mundo ay matatapos ang lahat niyang utos. Tuparin nating lubos nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kamatayan, wala nang hirap kalungkutan, wala nang hapis lumay, wala nang panamlitan, kundi bawang kaligayahan. Darating na si Jesus, na si Jesus. Mundo ay matatapos ang lahat niyang utos. Tuparin nating lubos nang tayo'y maligtas sa salot. Isang awit pa mga kapatid, 51 sa atin pong mga himnaryo. Kung sa kabuhay ay nagigiyagis, sa lahat ng araw lumiligalig, pamagtagpuin puso mo at isip, alalahanin
Si Kristo Jesus iyong kaliwan. Ang kasulatan ay basahin. Utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin. Pagpapalad biyaya'y alalahanin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa iyong bansa ng Israel, ikaw din po ang naawa, nahabag, tumawag sa aming mga minamahal na mga magulang, at kanila rin po ikaw na pinaglingkuran ng kani-kanilang mga buhay hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal sa malinis sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusulyapan mo po muli kaming lahat sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Una na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, at sa bawat sambahayan ng aming mga kaibigan, kapatiran sa iyong banal na iglesia, at sa lahat po ng aming mga kamag-anakan o mga minamahal sa buhay, na kami po ay nangagtitiklop ng aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Sama-sama sa Espiritu Ama, ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo pong pinalilipas sa bawat isa sa amin, na kami po ay nilipos mo ng buhay, kagalingan, kalakasan, pinagbubuksan mo pa rin kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Higit na nga po sa lahat, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo na hanggang ngayon kami po ay iyong pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, na tinuturuan mo po ang bawat isa sa amin, pinalalakas mo, dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong napakamalinis, ang iyong sakdal na pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Panginoon, kung kami nagkulang, kung kami nangagkasala, kung hindi pa namin nangaaabot ang iyong kaluwalhatian, sa mga araw na nagdaan at nasumpungan mong kami po'y nalilisya pa rin ng aming mga landasin sa buhay, anuman po sana ang iyong nasumpungang kalikuan at kasalanan sa amin,
Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, Panginoon, na kami po ay makikinig na muli ng iyong mga banal at dalisay mo pong mga aral. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, maraming salamat sa iyo na maging ang lahat ng aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan namin sa laman, lalo na nga po ang mga lalakit mga babaeng araw-araw ay idinaragdag mo sa bilang ng aming mga kaibigan na nagsisipakinig ng iyong mga banal at dalisay mo pong aral. Idinadalangin po namin, sinasampalataya na namin, ipinagpapasalamat sa iyong hanggang ngayon sila mang lahat kung papaano po sa dakong ito na kami po ay iyong iningatan at pinagpapala. Gayon din naman ang iyong ipagkaloob sa kanilang lahat sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Aman Diyos, salamat po na maging sa aming mag-aanak ni kapatid na Rosita. Salamat po't hindi mo pa pinababayaan maging ang aming mga kapatid sa laman. Iningatan mo rit pinagpapala maging ang kani-kanilang sariling tahanan at sangbahayan. At maraming salamat sa iyo na maging ang mga mahal naming nangingibang bansa't nangingibang bayan, hindi mo rin po sila pinababayaan. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Nawa po aming idinadalangin patuloy mo po silang lahat patnubayan at huwag mo po sanang iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. At sa araw-araw po, Amang Banal, bigyan mo po ng lubos na kapayapaan at kapanatagan at dagdagan mo rin po sana ng kanilang mga pananampalataya at ang mga wala pa pong pagkakilala sa kanilang lahat, katukin mo po ang kanilang mga puso. Tulungan mo sana, Panginoon, na ikaw man ay kanilang makilala at sa huling araw na ito magkatipon-tipon kaming lahat sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po, lahat kami makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Sa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at dila ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y mapakinggan ng mga kinauukulan, sila po, Panginoon, ay magkaroon ng banal na takot sa iyo at sila man po ay magkusang loob na kumapit sa iyo at sumama sa iyo at sa loob ng iyong banal na iglesia, sila man po ay mga tuto ng iyong kagilagilalas na katotohanan at habang kami po'y nangakikinig, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan. Ama naming Diyos, nakikiusap kami, pagalingin mo nawa ang aming mga karamdaman at ang marami na po sa amin na patuloy na pong tumatanda. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, si kapatid na Floro, si Robert, si Mercedita, si kapatid na Concepcion, Ama naming Diyos, at si kapatid na Mirna, si Rogelio man at si kapatid na Ekspektasyon, na kami po sa araw-araw nanghihina na ang aming mga lupang katawan sa patuloy na pagtanda at nalalaman naming malapit na rin kami sa aming mga tulugan, sa aming mga libingan. Gayon man kami po'y nananampalatayang alang-alang sa tawag na itinawag mo po sa amin, dadagdagan mo pa po kami ng maraming araw, maraming mga taon at marami pang kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi masumpungan mong aming buong puso, buong pag-iisip at ang aming buong buhay, ipinaglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Panginoon, ang lahat ng ito, isinasamo namin, idinadalangit, ipinapakiusap sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, na amin pong nag-iisa, buhay na Diyos na aming tagapagligtas. Amen.
At ngayon po, mga ginigiliw, mga minamahal at pinagpipitaganan po naming mga kasama sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, buksan na po natin at ihanda ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na ng ating pag-aaral na ang pakikinig po, ito ang pinanggagalingan ng pananampalataya. At ang ating pakikinggan ay mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo na binabasa po natin sa banal na kasulatan na ang Biblia po lamang ang dapat nating maging saligan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Atin na pong buksan ang aklat ng mga gawa sa kanyang kapitulo 3 at versikulo 6, ang unang bahagi po na ito ang isinaayos ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian sa langit sa paniwalaan ninyo at hindi, upang atin pong pag-aralan at atin pong maisakabuhayan. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Dito po ang nagsasalita ay si Apostol Pedro. Aklat ng mga gawa, kapitulo 3 at versikulo 6 ang unang bahagi. Sinabi ni Pedro, pilak at ginto, kayamanan, wala ako. Datapwat, ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo. Dito po sa tagpong ito, merong kinakausap si Pedro. Mga tagapakinig po namin. At ang sabi niya, wala daw siyang kayamanan, pilak o ginto. Wala akong ibibigay sa iyo. Datapwat, meron ako. Ito ang ibibigay ko sa iyo. Ang wika niya. Ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo. Kaya nga po ito ibinango ng Panginoon. Ito po ay mayroong isang banal na aral, spiritual na aral, na ibig niya na matutuhan natin. At maging nang ito po ay basahin natin sa Bibliang English na King James Version, na pinanggalingan po ng ating Bibliang Tagalog na salin noong 1905. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. Ito po ay from the original English version. Old English po. Kaya dito po, kitang-kita po natin ang tinatawag na lantay na ibig ipakahulugan ng mga salita sa banal na kasulatan. Kaya nga po, kung isasalin sa Tagalog, at sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Para ito po ay ating lubos na maliwanagan, unang itatanong natin, sino po baga ang sa tagpong ito ay kinakausap ni Apostol Pedro? Buksan po natin. Aklat ng mga gawa sa bandang itaas, kapitulo 3, versikulo 1, ang siyang pinanggalingan ng 3:6. Si Pedro at si Juan, mga apostol po ito, ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ika-9. Ano po ang sinasabi? Ang dalawang apostol na ito, pumasok sa templo. Ito po yung templo sa Jerusalem. Na yun nga po ang pinanukala ni David na itatayo niya para paglagyan at pagsidlan ng 2 tapyas na bato at ng mga kautusan na ipinag-utos ng Diyos na isulat ng ibang mga propeta. At alam natin dahil si David ay isang taong maraming pinatay na tao,
Ang sabi ng Panginoon Diyos, mabuti ang iyong hangarin, pero dahil ang kamay mo ay nabahira ng dugo, hindi ikaw kung hindi ang anak mong si Salomon ang siyang magtatayo ng bahay. Kaya nga sa 3:2, nang si Pedro at si Juan ay naroon na po sa bahay dalanginan, papanik na po sila, isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina na dinadala roon, na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Nang papasok na nga po si Juan at si Pedro, ay merong isang lalaking pilay na araw-araw ay dinadala ng kanyang mga mahal sa buhay doon sa may pintuan ng templo ng Jerusalem para manghingi ng limos. At nang ito nga ay makita ni Pedro at ni Juan, ano po ang sumunod na nangyari? Ibaba natin, 3:3. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay nagsabi, tingnan mo ako. Sa makatwid, doon sa bukana ng templo, nagkita-kita sila. Si Juan, si Pedro, at yung pulubi na pilay. At nang makita nga ni Pedro, ang wika ni Pedro, mga kapatid, doon sa pilay na nanghihingi ng limos, tingnan mo ako. At sa 3:5, at kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Nang mapakinggan ito ng pilay, tumingin nga kay Pedro at kay Juan na inaakala natatanggap siya ng pera, mga tagapakinig. At sa tagpong yaon, ito nga ang ating naging paksa, ang 3:6 na ano? Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Dadapwat ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Hesu Kristo ng taga Nazaret, lumakad ka. Ito po yung ating paksa. Dito po sa ating paksa, meron pong isang literal na bagay na nangaganap o nangyari. Ito po ay literal na lumpo. Talagang taong lumpo, ipinanganak na lumpo, na ito po ay ginagamit nga o dinadala ng kanyang mga magulang at mga mahal sa buhay doon sa templo ng Jerusalem para wika nga makita siya ng mga tao na lumpo at maawat mahabag sa kanya, na aambagan siya o tutulungan siya ng salapi. Ngunit nang makita nga po siya ni Pedro at ni Juan, sinabi ni Pedro, pilak at ginto wala akong ibibigay sa iyo, pero yung nasa akin, ito ang ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Hesu Kristo na taga Nazaret, lumakad ka. Mga magulang. Sa makatwid, merong kahiwagaan. Sapagkat dito ang pinag-uusapan na hindi na yung materyang pagkapilay ditong pulubi, kung hindi, itong tinatawag na isang kapangyarihan, nalalakad siya, gagaling siya sa ibinigay sa kanya ng mga apostol. Una na nga ni Pedro, alin po yun? Na sa pangalan ni Hesu Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Naganap po baga naman? Ang tanong natin, nangyari po baga naman? Na lumakad nga yung lumpo na panahon pa sa tiyan ng kanyang ina, ipinanganak siya na isang lumpo na. Ibaba natin ang pagbasa aklat ng mga Gawa 3:7. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay,
at siya'y itinindig ni Pedro, at pagdaka, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At sa 3:8, at paglukso siya'y tumayo, nagpasimulang lumakad, pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga tagapakinig. Sipin ninyo yun, literal, materyang lumpo, pinanganak na lumpo. Humihingi ng limos sa mga apostol. Dadapot sinabi ni Apostol Pedro, pilak ginto, wala akong ibibigay sa iyo, wala akong pera. Ngunit, ang tinanggap ko kay Kristo. Ano ang tinanggap niya kay Kristo? Ito ang ibibigay ko sa iyo, at nang ibigay sa kanya, lumakad po, tumayo, lumakas ang bukong-bukong ng kanyang mga paa. Sama-sama nang nakilakad, sumama sa mga apostol, pagpanik sa templo, naglalakad na siya na nag-iisa. At sa 3:9 ng aklat ng mga gawa, at nakita ng buong bayan na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nagulat yung kanyang mga kababayan. Nakitang itong kapitbahay nila, kaibigan nila, kababayan nila na alam nilang ipinanganak na isang lumpo, ang tumanggap kay Apostol Pedro ng bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus, at ito'y maipagkaloob na sa kanya. Mga kapatid, lumakad, tuwan-tuwa, tumatalon pa at lumulukso pa. Ngayon, ang tanong natin ay ito, ano po ang maliwanag na sa tagpong ito ay ibig ipaunawa ng Diyos sa lahat ng mga tao? Tandaan po ninyo mga kapatid, ito'y kasaysayan, nakasulat sa banal na kasulatan, na ang taong ito ipinanganak na isang lumpo. Datapwat, ang lalaki na si Apostol Pedro, pinagsabihan siya, wala akong maibibigay na materyang bagay sa iyo, pero meron akong ibibigay, yung tinanggap ko kay Kristo. Ibinibigay ko sa iyo. Mga tagapakinig po namin. Ano nga bagay itong hiwaga na ibinigay ni Apostol Pedro sa pulube na isang pilay ng ipinanganak ng kanyang ina? Sa 3:12, at nang makita ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao. Makinig tayo mga kapatid, sapagkat nang nakita nga ng taong bayan, itong lumpo na kapitbahay nila, kaibigan nila, kababayan nila, alam nila, mula nang ipanganak ay lumpo, nang gilala sila. Lumalakad, nakatayo ng mag-isa, at pagkatapos ay pumasok sa templo na lumuluwalhati sa Diyos. Ngayon ang makita ni Apostol Pedro, ng mga taong bayan, nag-uusyoso kung paano nakalakad itong pilay na pulube, nangag-usyoso sila. At nang makita ni Pedro, sila na nag-uusyoso kung bakit nga nakalakad ang lumpo, ay sinabi niya sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipang gilala sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan? Sa pagtataka ng taong bayan, ang tinitignan nila, kinikilala nilang mainam si Apostol Pedro at si Apostol Juan, na nag-aakala sila na ang dalawang taong ito ay merong kung anong kapangyarihan na sila ang nagpalakas, nagpagaling dito sa lumpo. Datapwat ang sabi ni Pedro, bakit ninyo kami tinititigan na inyong inaakala na dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ito po isang tanong na nagpapaliwanag ng ibig lang sabihin ni Apostol Pedro, huwag ninyo kaming titigan. Huwag ninyo kaming
kamanghaan o kagulatan, sapagkat huwag ninyong akalain na dahil sa kami matuwid o mga banal na tao, kaya namin napalakad ang taong ito. O dahil kami may taglay na kapangyarihan. Hindi. Na kung liliwanagin, hindi kami manggagamot. Hindi kami mga banal. Kami mga ordinaryong tao rin naman. Kung gayon, sino ang nagpalakad sa lumpo? 3:16 ng Aklat ng Mga Gawa. At sa pamamagitan ng pananampalataya, eto na po, ano yung ibinigay? Ano yung sinabi ni Pedro sa pilay na pulube nang humihingi ng limos sa kanya, inaakalang bibigyan niya ng salapi? Ang sabi ni Pedro, pilak, ginto, wala kami, wala akong ibibigay sa iyo na materyang bagay. Ngunit, ang tinanggap ko sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Kaya nga, alin yung ibinigay? 3:16, ulitin natin, Aklat ng Mga Gawa. At sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kanyang pangalan, ayan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ano ba yung pangalan? Ano ba yung pangalan na ibinigay sa pulube? Nasampalatayanan ng pulube. Lumakas, gumaling ang kanyang pagkapilay. Na sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, pinalakas ng kanyang pangalan. Ayan, pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya nasa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. Alin ba yung pangalan na yan? Yaon pong ibinigay sa pulube na sinabi ni Apostol Pedro, sa pangalan ni Kristo Jesus, lumakad ka. Pinanampalatayanan ng pulube. Mga tagapakinig, na dahil nga sa pananampalataya ng pilay na pulube sa pangalang Kristo Jesus, nagtindig siya, tumayo, lumakas ang kanyang buto. Totoo ba yan? Na sa pangalan nga ni Kristo Jesus, napagaling o gumaling ang pilay na pulube? Sa ibaba ng Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 11, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay. Sino ba yung itinakwil ng mga Hudyo? Nakausap dito ni Apostol Pedro. Ang wika ng mga Hudyo sa harapan ng hukuman ni Pilato, pakawalan si Barabas na magnanakaw, ipako sa krus ang Kristo. Ayan. Na siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay. At maging sa huling araw na ito, nakalulumbay, nakalulungkot na merong mga relihiyon hanggang ngayon ayaw nilang kilalanin ang Kristo na siyang malaking bato na pinagtayuan ng iglesia ng ating Panginoon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Hanggang ngayon meron pang mga pangsanglibutang relihiyon, sa katunayan namamayani yung Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hanggang ngayon kinikilala nila si Pedro ang bato na pinagtayuan daw ng iglesia. Nagkakamali kayo. Kayo'y isa doon sa mga Hudyo na nang kapanahon ng ito, Aklat ng Mga Gawa 4:11, sila ang pinaparatangan ni Apostol Pedro, sila ang mga Hudyo na itinakwil ang bato sa panulok. Sa makatwid baga ang ating Panginoong Jesucristo at hindi si Pedro. Siya ang bato na itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay. Ang kausap dito ni Pedro, yung mga Hudyo na hindi nga kumikilala maging sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na nagkatawan tao. Katulad yan sa huling araw na ito ng mga relihiyon at mga iglesia na ang pagkakilala nila sa Kristo ay taon-tao lang, ang iba naman propeta lang, ang iba naman anak lang ng Diyos. Sila ang mga nagtakwil. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo na naging pangulo sa panulok. Kaya nga,
Ang ating Panginoong Hesukristo ang ulo ng katawan, Colosos 1:18, sa makatwid bagay ng iglesia. At kung ano ang iglesia, walang iba kung hindi ang tinutularan natin sa huling araw na ito, unang Tesalonica 2:14. Kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem, kung saan itinayo ang kanyang templo. Mga kapatid, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit? Siya ang bato sa panulok na itinakwil ng mga Hudyo. Itinakwil ng kanyang sariling bayan. Kaya nga, sa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Napakaliwanag po. Bakit nga po baga sa pangalang Kristo Jesus na ibinigay ni Apostol Pedro sa pulube, ipinanganak na lumpo na nagpapalimos sa kanila ng araw at ng oras na yon, na sinabi niyang wala kaming ibibigay na pilak at ginto sa iyo, ngunit ang nasa amin, ibinibigay namin sa iyo. Alin ang ibinigay ni Apostol Pedro sa pulube? Sa pangalan ni Kristo Jesus. Lumakad ka. Lumakad nga po yung pilay. Bakit nga po? Dahil sa pangalan ni Kristo Jesus na sinampalatayanan ng pulube. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ano ang itinuturo nito sa atin? Ano ang spiritual na aral? Na ibig ng Panginoong Hesus, ikintal natin sa ating mga puso at isipan at ating sampalatayanan para magpagaling sa atin, para magpalakas sa atin, para magbigay sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, at para magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa lupa. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ang siya nating tatawagan, ang ating paglilingkuran, ang sasambahin natin, ang luluwalhatiin natin, at hindi ang pangalan ng kung sino-sinong mga papa, mga santo, mga santa, mga obispo, mga sugong anghel, na para-paray mga antikristo at mga wika nga hindi nagsasabi ng katotohanan kung hindi pulos mga kasinungalingan. Para patunayan na walang tanging pangalan sa silong ng langit maliban sa Kristo Jesus na ating ikaliligtas. Ano ang itinuturo ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo? Filipos Kapitulo 2, versikulo 10. Upang sa pangalan ni Jesus. Ito na po. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod ng mga nasa langit, ng nangasa lupa, at nang nangasa ilalim ng lupa. Isipin ninyo yun? Dito lang ay makikita na ninyo, wala nang iba pang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Kung meron pang ibang Diyos sa langit, isipin mo, magtitiklop ng tuhod sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi Diyos yon. Tandaan natin, iisa lamang ang Diyos. Ang Diyos ay iisa. Mga tagapakinig, sa unang 1:5-7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, the Holy Ghost. These three are one. Sa langit, pinatutunayan, meron tatlo. Ang wika ni Apostol Juan, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Iisa lang yan. Mga tagapakinig po namin ngayon, ang ating mga huling katanungan, ano po ang katunayan na yaong ibinigay nga ni Pedro, na walang iba kung hindi yung pangalang Kristo at pananampalataya, na kailangan ang tao dito tatawag
kay Kristo, maglilingkod sa Panginoong Hesus lamang aasa at mananampalataya, mga tagapakinig, naging dahilan ng paglakad ng lalaking lumpo na ipinanganak na lumpo. Sa pulpang kanyang pagkabata ay lumpo na. Na yung ibinigay ni Pedro sa lumpong ito ay talagang galing nga sa Panginoong Hesukristo. Meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na ito nga ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na tulad ni Apostol Pedro at Apostol Juan? Sa kanyang Mateo 10:8, nang matawag na po niya, huwag na nating basahin yung 10:1, pinalapit niya yung kanyang orihinal na 12 mga apostol. At nang mapagbilinan na sila, mapagsabihan na ng kanilang mga gagawin, una na nga ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang nalalapit na pagdating ng kaharian ng langit o ng Diyos. Sa 10:8, ito ang pagpapatunay na anumang wika nga taglay ng mga apostol ay talagang bigay ng Panginoong Hesus. Basahin natin, 10:8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Ayan po. Binigay talaga ng Panginoong Hesus itong kapangyarihang ito sa unang 12 apostol. At ang ika-13 nga, itong si Apostol Pablo, na apostol sa kahintilan. At nang magpatiwakal nga at mag-suicide, magpakamatay si Judas Iscariote, napabilang nga po si Matias na inihalal kahalili ni Judas at siya man ay pinagkalooban ng Panginoon ng ganitong wika nga espiritual na kapangyarihan. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Ayan po. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Pati patay pwedeng mabuhay . At marami nga pong kasaysayan sa banal na kasulatan na si Pedro, ang mga apostol nagpabangon din ng patay. Mga kapatid, mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Ito ang pinakamaganda. Tinanggap ninyo ng walang bayad. Ibigay ninyo ng walang bayad. Sipin ninyo yan? Bakit yung mga relihiyon ngayon sa balat ng lupa? Yung mga iglesia dyan. Meron pa tayong nababalitaan dyan para lang ipanalangin sila, binabayaran. Hindi ba meron mga naaarkilang mga praying ladies daw? Hindi ba nakikita natin yan? Mga tagapakinig? Para yung kamag-anak mo'y gumaling, pumunta ka sa Quiapo, maraming praying ladies doon. Babayaran mo lang per hour. Mananalangin yan para sa asawa mo, sa anak mo, o kung sino mang mahal mo sa buhay, na ipapanalangin ang pangalan nila pero may bayad. O yung iba naman nagpapagaling daw. Nagpapauwi ka nga nagpapalinis daw ng ketong pero may bayad. Ito'y napakaliwanag Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pedro sa lalaking pilay sa pulubi, pilak, ginto, wala ako. Pero ang ibinigay sa akin ni Kristo, ibibigay ko sa iyo. Alin yan? Sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, magbangon ka, lumakad ka. Lumakad nga, lumakas, gumaling. Ang inaalihan ng pagkapilay, ang lumpo, ipinanganak na isang lumpo sa pangalan ni Kristo at sa pananampalataya, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanya at ibinahagi ni Pedro sa lalaking lumpo. Sumampalataya siya sa ating Panginoon. Ang totoo niyan, sinampalatayanan niya. Kaya nga po siya ay nakatindig, lumukso, tumalon, sumayaw, nakita ng mga taong bayan, nagulat, tinitigan si Pedro at si Juan, ang akala ang nagpagaling si Pedro at si Juan. Hindi po, mga kapatid. Anong ibig ituro nito sa atin? Ang ating pasasalamatan, ang ating pupurihin, ang ating sasambahin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo
sapagkat yung mga apostol na yon wala pong kapangyarihan, binigyan lang ng Diyos para nga kanilang maipakilala sa lahat ng mga tao ng kanilang panahon, merong isang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang magpagaling ng mga karamdaman. Ngayon, ang tanong natin sa huling araw nating ito, sa atin ngayon, 2015, paano yan, kapatid na Cirilo? Wala na sila Apostol Pedro. Patay na ang lahat ng mga unang mga banal. At ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin, bumalik na sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang kaharian sa langit. Sa mga huling araw na ito, wala na yung mga unang mga banal, wala nang mga apostol. At ang Panginoong Jesucristo ngay bumalik na sa kanyang kaharian sa langit. Makakaasa pa ba tayo? Magagamit pa ba natin ang pangalang Kristo Jesus? Makapagliligtas pa po baga ito sa atin? At kung ito'y makapagliligtas pa rin sa atin, papaano? Ano ang itinuturo ng banal na kasulatan? Hayaan po natin ang Biblia ang sumagot, ang ating Panginoong Jesucristo at hindi po si kapatid na Cirilo. Sa aklat po ng San Juan, Kapitulo 16:32, narito po ang mga tagpo naman na ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit ng damputin at mapahiwalay sa mga apostol dahil nga po siya ipinagkanulo na, ipinagbili na ni Judas Iscariote ng halagang 30 at 30 na pilak. 16:32 ng San Juan, narito ang wika ng Panginoon. Ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo'y magsisipangalat, magtatakbuhan ang bawat tao sa kani-kanyang sarili, sapagkat uusigin na nga po Paghuhuli-hulihin na nga po sila. At ako'y iiwanan ninyong mag-isa, at gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Itong talatang ito, akala naman ng mga nagbabasa, akala nila, ayan kapatid na Cirilo, ang Ama ika ay sumasa akin. Sa makatwid, si Kristo hindi siya yung Ama. Iba yung Ama, iba yung anak. Mga tagapakinig, sapagkat ang Ama ika ay sumasa akin. Ano bang ibig sabihin nito? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo na ang Ama ay sumasa kanya, ang ibig bang sabihin nilalakipan lamang siya o binibigyan lamang siya ng patnubay ng Amang Diyos at iba pa yung anak? Ituloy natin ang pagbabasa. 16:33. Ang wika nga sa 32, kayo ay hihiwalay sa akin at ako'y iiwanan ninyong mag-isa sapagkat pag-uusigin kayo. Ngunit, ang Ama ika ay nasa akin. 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Putulin po muna natin. Ang ibig ipakilala dito ng Panginoong Jesucristo, bagaman iiwanan ninyo ako na mag-isa, at ako ay bagaman nag-iisa rin, iiwanan ninyo ako, pero magkakaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Kaya ito sinasabi ko sa inyo para wag kayong magalumihanan. Bakit? Ituloy natin, sa sanglibutan mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ano po ang ibig ipakilala nito? Meron pa po pala tayong maaasahan. Kahit ng Panginoon hindi na natin kasama, sa literal, pumanik na siya sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Kahit na ang 12 unang mga apostol, kahit na si Apostol Pablo, kahit na ang mga unang mga banal ng Diyos, nangamatay ng lahat at tila wala na tayong kasama. Mga kapatid, sa sanglibutan sa huling araw na ito, ang wika ng Panginoong Jesucristo, makinig kayo. Huwag tayong magugulumihanan. Ang wika ng Panginoon, alam ko, marami kayong kabalisahan sa sanglibutan, ngunit dadaigin ko ang sanglibutan. Isipin ninyo yan. Maski sa huling araw na ito pala,
na wala ng mga unang mga banal ang Panginoon alam po ninyo, kaya nga dito nga pumapasok ang salitang pananampalataya. Sa Hebreo 11:1, ngayon nga ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Kaya iba po yung to see is to believe. Yung believe, yung paniniwala is material. At yung faith ay spiritual. Sumasampalataya tayo na mayroong Diyos at mayroong Kristo na siyang nagkatawan tao pero hindi natin siya nakita. Pero hanggang ngayon, sumasampalataya ako, sumasampalataya kami sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pangalang Kristo Jesus. Ang siyang tanging makapagliligtas at walang pangalan sa silong ng langit na dapat naming sambahin, luwalhatiin, purihin at hinga ng tulong kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. At sa kanyang pangako, dadaigin niya ang sanglibutan. Huwag kayong mabalisa. Nalalaman ko, marami kayong kapighatian. Magkakasakit kayo, magkakaroon kayo ng karamdaman, mawawala ang inyong mga mahal sa buhay, mawawalan kayo ng hanap buhay, magkakaroon kayo ng sari-saring suliranin. Ngunit ang wika ng Panginoon, dadaigin niya ang sanglibutan? At paano niya dadaigin ang sanglibutan? Ano lamang ang ibig niyang makita sa atin? 14:1 ng San Juan din. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan po. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sino ba yung Diyos? Di yung Diyos Espiritu Santo, yung Ama na lumalang ng langit ng lupa. At ano pa? Magsisampalataya kayo sa akin. Ayan. Sino ba yung akin? Ang anak ng Diyos na siya ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, alam kong marami kayong kapighatian sa lupa, alam kong marami kayong kabalisahan, ngunit laksan ninyo ang inyong mga loob. Huwag kayong magulumihanan. Sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. Dadaigin niya ang sanglibutan. Bakit nga? Sa Kanya at sa Ama. 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan po. Yan ang kasagutan sa atin, mga kapatid. Talaga pong, kung sinabi man ng Panginoon, nalalaman kong iiwanan ninyo ako at magtatakbuhan kayo, pagpapapatayin kayo, at ako nga ipapako rin sa krus. Pero huwag kayong mag-ala-ala sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Bakit nga sinabi ng Panginoon, ang Ama ay sumasa Kanya? Sapagkat siya at ang Ama ay iisa. Hindi lang sumasa Kanya, siya mismo ang Ama. Mga tagapakinig po namin ngayon. Pagkatapos po na maliwanagan natin na ang ibig palang ipakilala ni Apostol Pedro sa atin, sa ating paksang ito, nang sabihin niya sa pulube, pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. Yung pala yung pananampalataya, yung pala ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, na katunayan nga ng tanggapin ito, nang ito ang ibigay niyang pinakawika nga, pinakaabuloy niya, limos niya sa pilay, na humihingi ng pera. Akala pera maibibigay ng mga apostol. Sa halip, ang ibinigay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nang tanggapin ito ng pilay, lumakas ang kanyang bukong-bukong, tumayo, lumakad, nagtatalon sa tuwa. Nagulat ang taong bayan. At ang akala naman ng taong bayan, ang nagpagaling si Pedro at si Juan. Nagkakamali tayong mga tao. Kaya nga makikita ninyo ang mga relihiyon ngayon mga tagapakinig Halimbawa, maraming mga relihiyon na nagsulputan na sino ang sinasamba. Ang mga tao na mga nagtayo ng mga relihiyon na yun, akala nila kasi yung mga tao na yun, yung mga obispo na yun, yung mga papa sa Roma na yun, yung mga pare na yun, yun ang akala nilang
nagbigay ng milagro, kaya nagpagaling at nagbigay ng wika nga kung ano-anong mga sinasabi nilang kapangyarihan daw, na katulad ng namamalas natin ngayon sa huling araw na ito. Sipin mo, pati mga taong matagal nang patay, may Kalunsad, merong Lorenzo Ruiz, at kung ano-anong mga matatagal ng mga patay na ipinagtatayo ng rebulto, mga larawan, at kung ano-anong mga imahe, kung ano-anong wika nga, salit-saling sabi ng tao na sinsay sa katotohanan, Titus 1:14, mga tagapakinig, mas pinapahalagahan ng mga tao sa huling araw. Kamukayang mga Birhen Maria na nagmimilagro daw. Wala pong kapangyarihan ng sino mang mga tao. Kahit na po si Maria, kahit na po si Pedro na ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito, kahit na si Apostol Pablo, kahit na ang pinakadakilang banal ng Diyos, maski na si Nunong Noah, si Daniel at si Job, hindi makapagliligtas. Basahin ninyo Ezekiel 14:14. Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa atin sa anumang kapindakanan, maliban na po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating paksa na ito sa huling araw, ano ang ibig lamang ng Panginoong Hesus na huwag nating kalilimutan at nais niya na lagi nating gagawin? 15:5 ng San Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako ay sa kanya, siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Dapat nating malaman, tanging ang Panginoong Hesukristo ang magbibigay sa atin ng lakas, ang magbibigay sa atin ng lunas sa lahat ng ating problema, magpapagaling ng ating mga karamdaman, magbibigay sa atin ng magagandang kapalaran, higit na nga ng mga kapayapaan, at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Na ano ang ibig lamang niya? Huwag tayong bibitiw sa Kanya. Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Huwag tayong tumulad sa maraming mga tao. Kinikilala ang Kristo, hallelujah, amen, praise the Lord. Pag nananalangin naman, tinatawagan Aba, Ginoong Maria, si Pedro, si Kalunsad, si Lorenzo Ruiz, Papa sa Roma. Kung ako ang Diyos, pati, nalalaman ba ninyong ginagawa ninyo? Ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Very jealous God. Basahin ninyo Exodus, Kapitulo 20, versikulo 5. Makita lang ng Diyos, mayroong ibang larawan na niluluhuran kayo. Dadalawin niya, hindi lamang kayo. Hanggang sa 3, 4 na salen ng lahi ng inyong pamilya. Susumpain. Kaya nangyayari sa ating inang bayan palibhasa, magmula presidente hanggang pinakamalit na barangay tanod. Puro kayo Katoliko. O hindi ba totoo yan? Di katakot-takot na patayan dito, patayan dyan, nakawan dito, nakawan dyan. Kahaalis lang ng inyong Papa sa Roma. Pag-alis ng inyong Papa Francis bumaksak na isang malaking building. Katakot-takot na naman ang namatay ng mga kalpintero at saka mason doon sa ginagawang bahay. Diyan, nababalita rito sa Amerika yan. Pagkatapos noon, 1 linggo lang, ano naman ang nangyari? 44 na mga sundalo, na mga pulis, pinagraratrat doon sa tinatawag na Mama Sapano sa Maguindanao. Hanggang ngayon, araw-araw, ipapuputol ko ang daliri ko kung hindi ka makabalita sa Pilipinas. May hinold up, may pinatay. Mga tagapakinig, imbestiga rito, imbestiga dyan. Presidente, vice-presidente, kongresista, senador. Wala nang katapusan ng gulo sa Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo yung Papa nyo sa Roma ang maglalapit sa inyo kay Kristo. Hindi naman niya nakikilala kung sino ang tunay na Kristo Tinatawag nga niya yung sarili niya kahalili ni Kristo sa lupa tatawarin ako ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong humiwalay sa Panginoong Hesukristo.
Nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Mga kapatid, sa makatwid bagay ng iglesia, bakit kinakailangan tayo naroon sa tinatawag na iglesia na kanyang katawan? 1:14 ng Colosos, kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ba ang pangalan ng iglesia na siyang katawan? Na naroon pala ang kapatawaran natin? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit kailangan naroon tayo? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-una, mga apostol. Ayan. Naroon ang mga apostol, mga propeta, mga pamamahala, mga pagpapagaling. Basahin ninyo. Kayo naman ang magbasa. Unang Korinto 12:28. Nasa iglesia ng Diyos ang unang mga banal at nasa iglesia ng Diyos ang pamamahala ng Diyos. Nasa iglesia ng Diyos ang pagpapagaling. Kaya nga kung liliwanagin, maliban na tayo'y nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala tayong kapatawaran. Maliban na tayo nasa iglesia ng Diyos, wala tayong kagalingan. Maliban na tayo'y kaanib sa katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran niya ng kanyang sariling dugo, aklat ng mga gawa 20:28, wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga sa huling araw na ito, sangayon sa ating banal na paksa, ano ang ibig ng Diyos, mga kapatid, na ating gawin habang tayo'y binubuhay pa niya? Basahin natin sa Bibliang Ingles 13:16 at 15. Ang sinasabi ng Diyos, by Him therefore let us offer this sacrifice of praise continually. Sa Tagalog, na sa Kanya sa makatwid baga ay ating ihandog ang ating mga handog ng pagpupuri sa ating Panginoon Diyos na walang katapusan, continually. That is the fruit, alin yon? Na siyang bunga, fruit of our lips, giving thanks to His name, na siyang bunga ng ating mga labi, na nagbibigay ng pasasalamat sa Kanyang pangalan. Ano pa? But to do good and to communicate, dadapwat ang paggawa ng mabuti, and to communicate, pamamahayag, pagbabalita, forget not, huwag ninyong lilimutin, for with such sacrifices, sa gayong mga handog, God is well pleased. Sa gayong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang wika ng Ebreo 13:15 at 16, na kung liliwanagin, huwag tayong titigil ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, ng paghahandog ng bunga ng ating mga labi sa Panginoong Jesucristo. At huwag nating lilimutin ang paggawa ng mabuti. Ano ang mabuti? 7:12 ng Roma, ang utos ng Diyos banal, ang utos ng Diyos matuwid at mabuti. Susundin natin ang utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, at ang pamamahayag, to communicate. Huwag nating kalilimutan, for with such sacrifices God is well pleased, sapagkat sa gayong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ito, wag nating kalilimutan. Ito ang tinatawag na ililimos natin, itutulong natin, ibibigay natin sa mga walang pag-asa, sa mga pulubi ang kanilang kaluluwa sapagkat hiwalay sa Diyos, sapagkat sumasamba sa mga larawan, sapagkat hindi kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katulad ng ipinanganak na lumpo na pulubi. Gawin natin ang ginawa ng mga apostol na tulad ni Juan at ni Pedro. Sa lapi, wala kaming ililimos sa iyo, pero ibibigay namin sa iyo ang tinanggap namin kay Kristo, ang aming pananampalataya. Ito, ibibigay namin sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng aming pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo na nga sa atin sa huling araw na ito, wala na tayong maidadahilan. Pinalago ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4, para sa pamamagitan ng karunungan makarating sa lahat ng tao sa sanglibutan
ang kagilagilalas na kaliwanagan at katotohanan ng Diyos na ito na ang ipagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, at ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon ng ating nag-iisa, buhay at makapangyarihang Diyos na si Kristo Jesus. Tunawa ang kanyang ipagpala at ibasbas sa ating lahat magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.